For today's video, maglilinis ako ng bonggang-bongga dito sa bahay. Pero uunahin ko na muna itong sala. So, kailangan natin siyang i-deep clean. Pagkatapos ko matanggal lahat ng cover ng sofa, pati ng gaming chair namin, gumamit ako ng Dust Mite Vacuum from Perry Smith para i-vacuum itong sofa namin. At kita mo naman, even sa ilalim ng sofa, ang daming kalat. So, anyway, ayan, at even dito sa gilid, pati na rin yung sa likod ng sofa namin, na i-vacuum ko na din. At may nagtatanong saan daw nabili yung sofa. Meron bang link? Wala po. Dahil na-customize po yan ni Kuya Harry, yung kuya ni Pinggoy, and then binigay sa amin nung nag-start kaming bumukod. Binuksan ko na rin itong bagong mop ko from Joy Boss at gumamit na rin ako ng The Pink Stuff Floor Cleaner. At eto na nga, una kong minap ay itong ceiling. Alam nyo ba, ang dumi talaga ng ceiling pala namin. Mukha lang siyang malinis kasi ang puti-puti nga. Pero nung na-mop ko, hala, kitang-kita ko talaga yung dumi na kumapit dito sa mop. And of course, even itong pader, pintuan, talagang na-i-mop ko na nga rin gamit itong Joy Boss. Habang minamop ko nga itong pader, just in case na mahilig kayo sa ganitong cleaning videos, marami po ako niyan dito sa aking page. So, i-follow niyo lang po ako. At huwag niyo na munang pansinin itong mga baku-baku sa pader namin kasi wala na akong wallpaper at hindi pa nga napapaayos ng landlord namin itong mga sira sa pader. Pero at least namamap natin para talagang malinis nga itong pader. So, kapag ganitong klaseng map, kasi usually typical sa floor lang to ginagamit. So, okay din naman siyang gamitin sa ceiling at saka sa pader. Kasi aminado naman ako, kapag naglilinis ako, hindi naman lagi kung naisasabay ng linis itong pader at ceiling. Ginagawa ko lang yan madalas kapag nagja-general cleaning ako. Pero kung may mga agyo-agyo na sa sulok-sulok ng kisame, i-vacuum nyo na yan para mas satisfying. Actually, nakailang beses akong paulit-ulit, pabalik-balik na mop dito sa kisame namin from sala to kitchen kasi habang meron ako nakikitang mancha doon sa mop, inuulit ko siya ng inuulit para talagang malinis, matanggal yung mga alikabok na nakakapit. So, ang target ko kasi, is buong bahay talaga yung lilinisin ko. Pero syempre, masyado na mahaba kung buong bahay, no? Gusto ko yung ganitong atake lang. So, part 1 muna tayo, okay? Kung gusto nyo ring mapanood yung ibang parts, edi follow na kayo sa aking page. Siyempre, hindi kakalimutang i-mop yung sahig at inurong ko na nga itong sofa pabalik dito sa pader. Ang ginamit ko palang pang cover ng sofa namin ay no lukot na bedsheet na size double kasi saktong-sakto nga siya dito sa sofa. At saka pag gusto ko talaga naiiba yung dating ng sofa, yung vibe niya, nagpapalit lang ako ng ibang kulay. Next naman ay etong mga wood rack. Hindi naman siya solid wood. Medyo, uga, pero pwedeng-pwede na, lalo na kung mga pang-decor lang naman yung ipapatong mo dito. So, hindi ko pa siya ma-let go kasi ang dami kong nakikitang potential na pwede kong mailagay dyan. At saka, what if makalipat kami sa mas malaking apartment? Di meron akong pwedeng mailagay dyan ng mga pang-decor, kinemberlo. So, pinunasan ko lang yan. At saka, itong isa pa. Actually, marami ibang color niyan. May white yata niyan, may black. Pero itong pinili ko, yung parang wood lang yung color niya, light oak, kumbaga. So, ang ginagamit ko palang pampunas na spray dito, The Pink Stuff din ha. So, kung hindi nyo pa natatry yung mga The Pink Stuff na product, sobrang effective niya as in. Kasi meron akong tatlong magkakaibang Pink Stuff product na gagamit ko siya ng maayos dito sa bahay kasi gustong-gusto ko yung effectiveness. So, anyway, moving on, eto nga at gabundok ang aking mga tupiin. So, ayan, at after ko maitupi, paglalagay ko na nga sa kanya-kanyang drawer. Kasi iniisip ko, kung ililipat ko lang to sa kwarto, edi may pending na naman akong tupiin. So, ayan, tinupi ko na nga. At aminado rin talaga ako na hindi ako masipag magtupi. Pero kailangan dahil wala namang ibang gagawa niyan. Habang nagtutupi nga ako dito, para hindi ako maboard, ayan, at nanood na lang ako ng drama, K-drama, movies dito. And then maya-maya lang, nagising naman yung anak ko. Kasi madaling araw ko kaya to ginawa. Madaling araw ako nakakilos kapag tulog yung mga anak ko. Kaya naman kapag wala sila. So, anyway, hindi matatapos dito ang paglilinis natin sa sala dahil for sure dito sa kabilang side ng TV, ng computer, for sure ang daming alikabok dyan. And napansin nyo ba, may bago na naman tayong mop. So, ang gusto ko naman sa mga spray mop kasi ang lightweight lang niyang gamitin. Effective din naman. So, kung limited ang budget, for the go na sa mga ganitong spray mop. Anyway, yung mga links sa mga product na nakita nyo dito sa video na ito, nasa baba, sa comment section, o kaya naman sa showcase at bio. O, di ba napakadami? Napunasan ko na yung harap ng TV and meron nagtanong kasi sa akin dati kung ano yung stand ng TV ko. So, ayan, pinabarena ko po itong stand na ito. Tinulungan kami ni Kuya Harry. Si Kuya Harry para ma-drill yan. And, ayan,
ayun, nakasabit lang sa pader yung aming TV. So, ganyang height lang siya para level lang kapag nakaupo kami sa sofa. Kasi ayoko ng sobrang taas na TV. Tapos nakatingala ka habang nanonood. Ayaw ko nun. Mas bet ko yung eye level lang sa sofa namin, considering na ang lapit lang ng pagitan ng sofa at yung TV. Next naman, ililipat ko itong wood shelf dito sa tabi ng TV. Pero hindi ko pa sure kung ganyan ba siya. Kasi iniisip ko, kung patagilid, at least nakatago. Hindi masyado kita yung mga ilalagay ko dyan. Kaso, medyo masagwa. So, sabi ko, sige, ganito na nga lang, paharap. So, nilagay ko na yung humidifier, yung diffuser, CCTV, at saka dito naman, ibabalik ko lang yung mga dating decor. O, diba? Pwedeng-pwede na muna yan pang samantagal. Next up, ang aming computer area. So, dito nga sa ilalim pala, maraming mga boxes dyan kasi mga kailangan ko yung gawa ng content. Ang importante naman dyan ay malilinisan ko nga itong lamesa niya at kita mo naman, sobrang daming alikabok. Reversible nga pala itong nilalagay namin sa ilalim ng keyboard. So, next time nga, gagamitin ko naman yung brown na side kasi lagi na lang gray yung side na ginagamit namin. And look, sobrang daming alikabok nga dito. Grabe kadiri. Kasi sa totoo lang, ayokong pakialaman to kasi hindi ako magaling sa mga wiring kineme dito. Kaya iniiwasan ko nga siya. Kaso, kita mo naman, ang daming alikabok. Kaya ginamitan ko na nga siya nitong handheld vacuum from Lids to. Kasi perfect siya sa mga ganito. Yung mga maliliit na alikabok sa mga sulok-sulok. Okay, may natamaan nga akong wire dito. Pero push pa rin tayo sa paglilinis. At saka nakalimutan ko pala, meron pala dito sa ibabaw niya. Modem yan. So, yung puti na nasa ibabaw ng monitor, modem, kailangan ko rin palang punasan. So, don't worry at pupunasan natin yan. Ito yung sinasabi kong reversible na mousepad ba to? Ganito kalaki. But anyway, ayan. Marami ibang color choices niyan kung bet nyo rin ha. Yung link nasa baba, sa comment section, sa bio, or nasa showcase ko. So, depende kasi kung saan yung mapapanood na platform itong video na ito. Kung saan-saan ko kasi pinagpo-post yung mga content ko. Kasi para hindi naman masayang mga effort na mga pinaggagawa ko, pinag-film ko, pinag-e-edit, voice over, para more exposure, diba? Then, na-realize ko kapag ganito nag-general cleaning ka pala, maganda na meron kang gamit na palanggana o kaya malaking basket, malaking karton, kung ano man yan. Para dyan mo muna ilalagay yung mga stuff na wala pang matinong pwesto para at least ma-sort mo nga siya eventually mamaya. So, para at least kapag naglilinis ka, hindi siya nandyan lang, tapos ililipat mo lang sa isang side. So, lahat nasa planggana lang, alam mo yun. So, yung isa namang wood rack, tinry ko siya sa tabi ng sofa kaso hindi talaga pwede, ang pangit niya. So, eto munang coffee table na lang ang nasa tabi ng sofa. So, for the meantime, dito muna itong mga wood shelf ko sa may tabi ng TV, pati na rin yung artificial olive tree. For sure, meron magre-react na, wag dyan, tanggalin mo na yan dyan, o kaya i-dispose mo na yan. Hindi. Char. Diyan muna yan hanggat gusto ko. Yun din yung kagandahan, nakabukod ka. Walang magsasabi sa'yo na, ay, ganto, ganyan. Kasi ikaw yung masusunod. Next naman ay kitchen. Follow for part 2.